So what is up guys, ito nga pala ang Honda XADV 750 2019 model, color red. Pakaangas. Bali yan guys is liquid cooled 8 valve parallel twin 4-stroke 2-cylinder yan guys. Bali yan guys is 745cc. Pakalaking bike. Chain drive po siya. So usok yan guys na may 54 horsepower. Bali ito ay DCT guys. Dual clutch transmission. Ang DCT po ay ito yung drive niya and neutral. And may automatic nandito siya guys. Ayan. Automatic and manual. And once na naset nyo sa manual, andito po ang plus and minus. Okay. Bale ito guys is 13.4 liters yung capacity niya na gas. Pakadami na nun guys. Kasi ang mga averaging po nito mga to, once na ginamit nyo is 15 pataas po. Or mas mababa pa yung kilometrong kayang ubusin yung gas nyo. Diba? Kaya yun. Pero yung sabi ko nga, wag na wag nyo nang i-compare yung gas nyo sa normal na motor. Unlike to, big bike. So medyo magastos talaga ang gas. Bali na. Bali 238 yung bigat nito guys. Medyo may kabigatan. Pero yun nga, big bike nga, 'di ba? May kabigatan and which is okay naman sa akin guys kasi kaya ko ring handle yung bikes na ganun. And 238 kg siya. 41mm upside down fork. Yan po yung fork niya guys. With dual disc brake with Nissan calipers with ABS. Spoke wheels siya guys. Ayan no, nakikita nyo, apakaganda ng spokes niya. Batlocks na po yung kanyang gulong na scrambler. Hindi na po yung stock. Dual sports po yun. Parang ganito rin po pero mas malalaki yung hati niya. And 17-inch sa harap na spoke wheels and 15-inch naman sa likod. Napakaganda ng combination nun. Mas lalo na pag nag-offroad ka na rin. Pro-link yung kanyang suspension. So ayan, nakatago siya guys. Hindi nyo makikita pero nandyan siya. Ayun po. Adjustable naman yung shocks niya. May binibili lang na aftermarket. So ito po, stock height po niya yan. Unang feature niya, keyless. Ito po ay keyless. So ayan, fuel. Okay, yan na po yung fuel. 13.4 liters. And seat. Maliit lang po ang kanyang capacity. Yan lang po talaga. Half base lang po ang kasya dyan. Which is okay, kaya kailangan mo talaga mag-top back. So ano po bang upgrades yung nakita ko dito sa ginawa sa ADV ng father ko? So yun, maraming salamat AirPods. Pinahiraman mo ako ng iyong motor. Second day pa lang sa amin to, pero gusto ko na agad i-review. Alam nyo ba guys, dream bike ko na talaga to. Which is, yan no, inunahan ako ng tatay kong bumili. Which is, congrats sa kanya. And good luck sa yung ride. Pakaganda. So hindi ko pa kayang bumili ng ganyan eh. Ibang level na yan. So, ayan, upgrades. Ano bang nilagay dito? Unahin natin tong arrow. Original arrow na exhaust. Ito po, yung sasabi lang pang off-road. Which is ang ganda. Ang ganda gamitin to pag nag-off-road ka or pag tumatapakan. GV na rin to guys. To. Alam ko add-ons niya na to eh. Kasi ito lang ang stock ang alam ko. GR na lights. Which is pang night ride na rin, 'di ba? Then ito, tail light guards. Yan. Tapos may lagayan na rin ng top box, which is hindi ko pa alam kung lalagyan ni AirPods. Pero ang alam ko lalagyan yan kasi kailangan niya. Masyado siyang madaming gamit rin naghawak. Then atom light, tago sa loob. Ayun, atom. And at least nalagyan na rin ng radiator guard, which is pinaka-importante. Meron tayong mga babalitaan na tumatakbo sila. Yan ang unang ina-upgrade nila kasi yung bato lang. Kahit balit na bato, sisira niya radiator nyo, sayang na yung ride nyo. Yun naman. Then ano pa bang makikita nyo dito? Ito, apakasimple guys, nakatago lang siya. Wow. Paganda, diba? Wow. Open natin. Explain ko sa inyo kung paano gamitin. Mas na gusto nyong gamitin guys, itong bike, yan po ang pinaka-lock nya. So wala nang maagalaw nyan. Push. Then ito po yung para ma-open to. And seat, ito na po para ma-open nyo yung seat. Fuel and seat. Then pag gusto nyo na start, yan. Okay, yan na po, diba? Pag i-start nyo po, ito po yung kill switch. Ayan yung fan, narinig nyo po. Automatic na yung traction control, pero pwede natin siyang i-off. Then start natin. Pakaganda ng tunog. Well, ako, para sa akin, hindi ko na siguro gagamitin yung plus minus, pero susubukan natin mamaya. Kasi okay na ako sa automatic nya na feature nya. Then ito yung traction nga, sabi ko hazard. Ayan yung hazard nya. So itong motor na rin na to ay may handbrake. Yan po. And kung gusto nyo disengage, ito po, iyon. And ginagamit yung handbrake na yun pag naka side stand. At least hindi siya dudulas kasi naka handbrake. Wow. Height ko po ay 5'6" and 800
30mm tong XADV. So papakita ko gaano ako kalit dito. So ito, naka-center stud siya guys. Pag naka-center stud siya, talagang hindi ko siya maabot. Layo. Then pag binaba naman natin siya, ganito talaga ako pag dalawang paa. Kung gaano, ganito lang ako guys 5'6 ako, 830mm to. Sige, ipakita mo. Ganyan naman. So may diskarte sa mga ganyan. So paano ang diskarte? So ang diskarte ng mga ganyan guys is medyo mag-move forward kayo, or kasi ako mas sanay na ako sa malalaking motor. So ang gagawa ko na lang is tinataas ko isang pa ko, and ito na lang itutukod ko. So yan, mas ma-handle mo ng mabuti yung bike. Same as pag dito ka nang bigla, ganyan. So kaya kahit big bike yan, yan. So yun, ganun lang naman yung diskarte pag gumagamit kayo ng mataas na motor, tulad ng XADV 750. So kaya kahit traffic, kaya kong i-handle, which is, yan free na nagagalaw ko yung katawan ko. Good job. Yan, okay, open natin yung ilaw. Yan, pakaganda Okay, foggy na po guys. Wag ka muna umulan please. Okay, nagre-review pa ako. Ito kasi isa sa pinakamagandang spot na nakita namin or alam namin malapit dito. Then yan guys, naririnig nyo, tahimik lang siya. Ganun lang po, parang naka GS. Yan ganun lang, okay na, good.